So guys, bago natin simulan ang video ay atin munang pag-usapan ang mga kulay na available at ang mga version or variant na available dito sa Pilipinas. So meron nga silang tinatawag dito sa Honda Winner X na Standard, ABS Premium at ABS Racing. Sa standard version mga amigo, mayroon tinatawag na Infinity Red tsaka Pearl Iceberg White na kulay. So yun ay nagkakalaga ng 123,900 pesos. So 100 peso na lang, magiging 124 pesos na ang presyo nito. Sa ABS Premium naman mga amigo, ito ay nagkakalaga ng 129,900 pesos. Sa kulay na available, merong Matte Galaxy, Matte Metallic, Black Metallic at yung Matte Metallic Metallic, kulay red po siya. At sa ABS Racing naman, yun ay merong halaga na 131,900 pesos. Nag-iisa lang po ang kulay na meron doon, which is yung Infinity Red. So ayun, pero bago muna natin simulan ang video mga amigo, huwag niyong kalimutang i-like and subscribe itong YouTube channel natin, and click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin and updates regarding sa Honda Winner X 2024. Let's go! So let's go. Ayun, susubukan na natin ngayon mga amigo. Start natin ang engine. Right. Maluwag ang daan. Make sure muna natin na walang gaanong tao dito. Dito lang pala yan banda mga amigo sa Cavite. So ayan, tara, let's go. Woo! 90, third gear, 115 na fourth gear na tayo, 125 fourth gear, fish, 134 fifth gear, 140, sagad mo ba? 141, sixth gear na tayo. Napakabilis. Oops, marami ng hataw pa. 142, 43, wow, 144. Sheesh. Papalag kayang Raider dito tsaka Sniper. Mga amigo, ito pala yung comparison ng Yamaha Sniper 155 and Honda Winner X. So, kayo na ang bahala humusga mga amigo kung sino nga ba ang mas angat. So, para sa akin, parehas lang naman silang 150 displacement pataas, no? And wala namang talo pagdating sa kanilang forma. And depende na lang sa atin kung anong preference natin, sa kanya-kanya na lang taste pagdating sa looks and design. Sa akin kasi, which is sniper owner ako, na-appreciate ko naman yung looks na itong Honda Winner X, which is upgraded na talaga siya and mas maganda siyang tignan. Kasi tignan nyo naman mga amigo, parang hindi na kailangan ng aftermarket na shifter, no? Kasi mukhang naka-shifter na siya, no? Naka-single shifter na ata siya. Ewan ko lang tama yung tawag doon. Pero yun, kayo na ang bahala humusga mga amigo. Pero para sa akin, as a owner din ng Sniper 155, parehas lang sila. Sa presyo naman, walang pinag-iba, medyo nagmahal lang ng nasa 2,000 pesos, no, yung Honda Winner X, which is meron siyang 131,900
900 pesos. So, nasa 132 na rin siya kung tutusin kasi 100 pesos na lang ang kang kulang. So, sa Sniper 155 kasi mga amigo, wala silang ABS na version kaya medyo may pagka mahal ng konti itong Honda Winner X. Pero pagdating sa speed, power, and ano pa man sa looks niya, para sa akin halos parehas lang. No, wala akong pagkakumpara sa motor na to, kundi halos may pagkaparehas lang kasi mayroon silang keyless na version at sleeper clutch na rin yung parehas na to. Hindi nga lang ABS yung sa Sniper, which is mayroon lang siyang dual piston. Alright. So yan ang ating pagkakaabangan mga amigo, ang karera ng Sniper 155 DBA versus the Honda Winner X 150. Let's go! I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack map here, track is in